Ano ang ibig sabihin na si Jesus ang ating dakilang saserdote? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ang dakilang saserdote ay isa lamang sa maraming titulo na itinawag kay Jesus gaya ng Mesiyas, tagapagligtas, anak ng Diyos, kaibigan ng mga makasalanan at iba pa. Ang bawat isa sa mga titulong ito ay naglalarawan ng partikular na aspeto ng kanyang pagka-Diyos at kung sino siya sa atin. Sa aklat ng Hebreo, tinawag si Jesus na dakilang saserdote. Hebreo 2:17, 4:14. Ang salitang saserdote ay nagsasaad ng dalawang pangunahing kahulugan. Una, nangangahulugan ito ng pagiging tagapamagitan sa isang gawaing pangrelihiyon. Ikalawa, nangangahulugan ito ng isang banal na ibinukod upang magsakatuparan ng mga gawaing panrelihiyon. Ang unang sita sa Biblia kung saan ginamit ang salitang ito ay sa Henesis 14. Ang kaibigan ng Diyos na si Abraham ay nakipaglaban upang iligtas ang kanyang pamangking si Lot na binihag ng mga sundalo ng Elam. Sa kanyang pagbabalik, nagkita sila ni Melkisedek, ang hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Binasbasa ng taong ito na ang pangalan ay nangangahulugan na hari ng katarungan si Abraham dahil sa pagbibigay sa kanya ng tagumpay ng Diyos. Bilang pasasalamat, ipinagkaloob ni Abraham ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang samsam kay Melkisedek. Ang kanyang ginawang ito ay nagpapakilala na kinilala ni Abraham ang posisyon ni Melkisedek bilang saserdote ng kataas-taasang Diyos. Pagkalipas ng maraming taon, itinalaga ng Diyos ang apo sa tuhod ni Abraham na si Levi upang maging ama ng lipi na panggagalingan ng mga saserdote. Nang ibigay ng Diyos ang kautusan sa bundok ng Sinai, ipinakilala ang mga Levita bilang mga lingkod sa tabernakulo, habang ang pamilya naman ni Aaron ang magsisilbing mga saserdote. Ang mga saserdote ay responsable sa pamamagitan sa Diyos at sa kanilang bayan sa pamamagitan ng paghahandog ng mga hayop na susunugin ayon sa itinakda ng kautusan. Mula sa mga saserdote, may isang pipiliin upang maging dakilang saserdote at papasok siya sa dakong kabanal-banalan isang beses sa taon sa araw ng katubusan upang iwisik ang dugo ng handog na hayop sa luklukan ng awa ng kaban ng tipan. Hebreo 9:7. Sa pamamagitan ng araw-araw at taunang paghahandog, pansamantalang napapawi ang puot ng Diyos sa kasalanan ng mga tao hanggang sa dumating ang Mesiyas upang ang mga kasalanan iyon ay ganap na maalis. Nang tawagin si Jesus na ating dakilang saserdote, ito ay tumutukoy sa parehong pagkasaserdote na gaya ng kay Melkisedek. Siya ay tinalaga bilang saserdote na hindi sakop ng kautusan na ibinigay sa bundok ng Sinai. Hebreo 5:6. Gaya ng pagkasaserdote ng mga Levita, naghandog si Jesus ng handog upang ganapin ang kautusan ng Diyos nang kanyang ihandog ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Hebreo 7:26-27. Hindi gaya ng pagkasaserdote ng mga Levita na kailangan paulit-ulit na maghandog araw-araw. Kinailangan lamang ni Jesus na maghandog ng isang beses upang ganapin ang walang hanggang pagtubos sa mga taong lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Hebreo 9:12. Ang isa pang mahalagang bagay tungkol sa pagkasaserdote ni Jesus ay itinilaga ang bawat saserdote mula sa mga tao. Si Jesus, bagamat siya ay Diyos mula sa walang hanggan, ay naging tao upang maghandog ng kanyang sariling buhay at magsilbing dakilang saserdote. Hebreo 2:9. Bilang tao, naranasan niya ang lahat ng limitasyon at tukso na ating nararanasan upang personal siyang makabahagi sa ating mga kahirapan. Hebreo 4:15. Higit si Jesus sa kaninumang saserdote, kaya tinatawag siya na lubhang dakilang saserdote sa Hebreo 4:14, at ito ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na lumapit sa trono ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Hebreo 4:16. Yan ang aming sagot sa tanong na ano ang ibig sabihin na si Jesus ang ating dakilang saserdote. Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot.
sa iba pang mga tanong.